Great day, malayang puso. Ayan, nandito naman po ang inyong lingkod para mag-utos, mang-utos. Ayan, meron po ako isang uli pong uutusan na congressman na gumawa ng batas. Dahil meron din po akong naalalang nag-viral sa kanya. Dahil sa ito nga post nga ni Congressman Richard Gomez, meron pa akong isang naalalang congressman na nagbigay din ng pahayag. Trending din to itong si Congressman Margolita. Pinag-initan niya yung mga cross na nakalagay sa mga hospital. Sinabi niya gagawa siya ng batas, matanggalin yung mga cross sa mga hospital kasi awkward daw doon sa mga pasyente na hindi naman daw Katoliko. Yun yung gagawa siya ng isang batas para tanggalin yung cross sa mga hospital. Sa tingin ko, wala namang problema kung magagawa niya yung batas na yun. Pero para sa akin, bakit yun yung nakita mo? Bakit yung nakita mo na gawin talagang batas yung pagtanggal ng cross sa mga ospital? Ano naman ang epekto nun? Di ba? Kung ano man yung relihiyon nyo, Congressman Margoleta, relihiyon mo yun. Huwag mo pakialaman yung relihiyon ng iba. O malay mo yung may-ari ng hospital ay ang relihiyon niya ay Katoliko. Para sa mga Katoliko, sagrado ang cross. Kaya huwag mong pakialaman yun. At siguro ang purpose para sa akin, ang aking pagkakaintindi, purpose kaya may cross para yung taong nasa bingit ng kamatayan, kahit man lang sa kanyang kwarto hindi siya makapunta sa simbahan, lalo yung mga Katoliko, doon pa lang ay makapagdasal siya at nakikita niya yung cross na sabihin natin nasa harap niya, nasa tagiliran, nasa likuran, kahit sa huling hantong ng kanyang kamatayan ay makita niya yung paghihirap ni Kristo, hindi lang yung paghihirap niya, paghihirap ni Kristo sa cross, di ba? At saka naniniwala naman ng ibang mga relihiyon na hindi na kailangan yung cross, kundi yung direktang pag-usap sa Panginoon, pwedeng gawin. Ginagawa rin naman ng mga Katoliko yon. Pero yung ginagawa ng ibang relihiyon na nagdadasal na walang cross sa harapan nila, opinion nila yun yun yung paniniwala nila. Hindi na natin pwedeng pakialaman yun. At yung mga nagdadasal naman na may cross sa harapan, pupunta sila sa simbahan na may cross, huwag na natin pakialaman yun. Huwag na natin pakialaman, Congressman Margolita, yung pangrelihiyon na gawain. Niluklok po kayo ng taong bayan, ng lungsod po ninyo bilang isang congressman, para gumawa ng batas para sa kalahatan. Diba? Katulong po kayo sa paggawa ng batas. O pag gumawa po kayo ng batas, pag naipasa sa Kongreso, dadalhin sa Senado, pag napasa, dalhin sa Presidente na pirmahan, batas, magiging batas na sa bansang Pilipinas. Pero alam mo, ituturo rin ako na pwede mong gawing batas dahil nasa hospital naman yung pag-uusapan natin. Yung sinabi mo, papatanggalan mo ng cross, hindi ko sinasabing walang kwenta ang cross. Mahalaga po yan sa amin dahil ako ay isang Katoliko. Hindi rin kita tinutilig sa ngayon kung ano man ang relihiyon mo, kung ano yung sinabi mo tungkol sa cross.
Ang sasabihin ko po sa inyo ngayon, gumawa ka talaga ng batas. Hindi dun sa krus. Kasi walang epekto yon dun sa gagawin mong pagtanggal ng krus sa mga hospital. Parang napaka-bias mo kung tutuusin. Ang gawin mong batas ay tungkol sa PhilHealth. Yung pundo ng PhilHealth, yun ang gawin mong mag-isip ka na pwede mong gawing batas tungkol sa PhilHealth. Bibigyan kita ng clue na pwede mong gawing batas. Ang gawin mong batas, Congressman Margolita, for your information, ang gawin mo pong batas, huwag pakialaman ng budget of finance, ang pondo ng PhilHealth para gamitin sa ibang ahensya. Ang pondo ng PhilHealth ay para lang sa PhilHealth, para sa serbisyong pangkalusugan sa taong bayan. Yun yung gawin mong batas. Although yung mga opisyales diyan sa ay mayroon naman talaga silang ginawang programa diyan sa PhilHealth. Pero kung makakagawa kayo ng batas na hindi pwedeng kunin ng sino man na ahensya yung pondo o hiramin yung pondo na nasa PhilHealth, maganda yan. Bukod pa dyan, idagdag mo pa na sa paggawang huwag kukunin. Ang gawin mong batas para sa kalahatan, para sa bansang Pilipinas, na palakasin yung provincial hospital ng Luzon, Visayas, Mindanao. Lagyan ng provincial hospital, kumpletuhin yung mga gamit sa provincial hospital. Diba? Yun yung gawin mong batas. Yun yung may sense na batas. Diba? Kasi katulad dito sa Calabarzon, ano lang ba ang may provincial dito? Batangas. Doon may kompleto, kaya nagsisiksikan yung mga taga Laguna, taga Quezon, taga Cavite, pupunta pa ng Batangas provincial hospital. Yung dapat ang pagtuunan ng pondo ng pera sa PhilHealth. Congressman Margolita, hindi yung paggagawa ka ng batas matungkol sa pagtanggal ng krus sa hospital. Di ba? Itong sinasabi ko, mga kamalayang puso, hindi po ito masama. Hindi ito, wala pong masamang intensyon. Gusto ko lang iparating yung saloobin ko. Dahil may maraming mga nailuklok na congressman, maraming pakeme-keme lang, na nasa pwesto, sinasahuran ng taong bayan. Pero yung mga opinion, medyo sablay din Maraming pwedeng opinion na galing sa taong bayan na pwede nyo pakinggan at pag-aralan para makagawa kayo ng batas. Wala kayong pinagkaiba, Congressman Margolita, ki Congressman Richard Gomez. Nasaktan lang konti, nagreklamo na sa naranasan niyang traffic. Aba naman, kayo po ay mga public servant. Hindi po kayo mga espesyal. Hindi po kayo espesyal dito sa Pilipinas. Kayo po ay nagtatrabaho at binabayaran ng taong bayan. Pera ng taong bayan ang pinapasahod po sa inyo. Mag-isip po kayo. Yun lang. Sana makarating sa iyo itong sinasabi ko. Hindi po ako kasing talino ninyo dahil kayo po ay attorney, pero itong ipinaparating ko, sana magkaroon din po kayo ng idea tungkol dun sa mga nangyayari sa ating lipunan. Hindi yung tatanggalin yung krus sa hospital.
Wala kaming pakialam kung anong relihiyon mo. Thank you.